Okay, yung store na yan na ibig sabihin lang sinostore ko dun sa letter na nasa calculator. Okay, so next na tayo. Ano na yung next step natin dyan? Hanapin lang natin yung mga distances ng ating forces. Ito, isulat ko na lang ulit. Ito. Ayan. Ano ba yan? Ayan. Tapos, tubig. Ayan. Okay, so ito yung ating Fy. Ito yung ating Fx. At ito naman yung ating F. Tapos, dito yung ating hinge na B. Yan. So, paano natin ngayon kukunin? Dapat malaman muna natin yung mga distance nitong f of x papunta sa B. Yan. So, tawagin natin yung y. Tapos, itong distance naman ni y dito. Ayan. So, ano ba yung distance na yan? Sabihin na lang natin x. So, ito, alam natin, yan is equal lang sa radius ng ating circle, which is 2 meters. So, ito na lang yung mga kailangan natin kunin. Okay, so lagyan lang din natin to. Sabihin na lang natin ito na 2 minus x. Yan. Itong part na to. Kasi 'di ba 2 meters yung buo. Ito, 2 meters. Kaya 2 minus x ito ay x. Yan, okay. So, paano natin yan hahanapin? So, yung first na madali nating makukuha is yung distance ni f of x papunta dito kay B, yung ating y. So, paano natin yung makukuha? Kunin lang muna natin yung ating eccentricity. So, eccentricity ulit natin is, ano ulit? Gamma Ig sin 90 agad na sulat ko kasi 90 degrees yan. Pero, in general muna, sin theta times f of x. Yan. So, kunin natin si E. Yung gamma natin na water. Tapos yung IG, ang gagamitin lang natin ay ito. Yan, itong box na yan. So yung base nun is yung length niya na 2.5 times height na 2 meters cube all over 12 kasi ano lang naman yun, rectangle. So yung sin theta natin, sin 90 is equal lang sa 1. So hindi ko na isusulat yung sin 90 kasi equal lang naman sa 1. Tapos yung f of x natin na 49.05. Meron na tayong E na equal sa double equal na yun. And so, ang ating E is 2.5 times 2 cube all over 12 all over 49.05. Meron tayong 1/3. Okay, so meron tayong 1/3 meter or 0.3333 yan, meters. Okay, so bakit ba natin kinuha yung E ulit? So same concept sa ginawa natin doon kanina kasi 'di ba itong f of x is nakatutok yan sa CP, sa center of pressure. Tas nandito yung center of gravity. Yan, dyan yung center of gravity. So yung center of gravity na yan yung kalahati ng box which is 1 meter. Tapos ito naman, yan yung E. Ayan. So, para makuha si y, yan yung total height na 2 meters. 2 meters. Lagay lang natin. Y is equal to 2 meters minus 1 meter. Yung kalahati, papuntang CG. 1 meter minus yung E natin na 0.3333 meters. Yan yung E. So, makukuha na natin si value ni y. Y is equal to 2 minus 1. Nag-2 minus 1 pa talaga. 1 minus 1 over 3. So, 2/3. 2/3 meter or 0.6667 meters. Yan. So, alam na natin si y. Meron na tayong value for y. Ito. Ang need na lang natin ay value naman ni x. Ito, value ni x. So, kunin natin si value ni x. Paano natin yan makukuha ngayon? So, meron din tayong pwedeng gawin dyan na summation of moment. So, magmo-moment lang tayo sa isang part dito sa ating
sa ating figure. So, saan yung part na yon? Magmo-moment tayo ditong part. Yan. So, bakit yan tayo magmo-moment? Para hindi natin ma-include yung force na binibigay ni F. Yan o. Kasi, di ba kapag directed ka sa isang point, ibig sabihin, kapag nag-moment ka doon, yung distance niya ay 0 lang. Ito, so parang nabawa, di ba pag nag-moment tayo, force times distance, ay ano yung distance ni F na perpendicular dito sa point na to. So, pangalanan natin yan na point H. Yan. So, ano yung distance niya? So, 0 yung distance na yun. Kaya magiging 0 lang din si F kapag minoment natin siya papunta dyan sa H. So, kapag nag-moment tayo ngayon kay H, dalawang forces na lang yung mai-include, which is si F of X at saka si F of Y. Ayan. So, pag nag-moment tayo dyan, summation of moment to H is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. Okay, ano yung clockwise natin? Ito, yan, si F of X. F of X is 49.05. 49.05 multiplied by its distance, which is yung Y. Ito, nakuha na natin. Yung Y na yan ay 2/3. So, multiply na lang natin ang 2/3 equal sa counterclockwise naman. Ang counterclockwise ay itong si F of Y or yung vertical component ng ating force. So, yung F of Y natin, ilan nga ulit? Meron ba tayo dyan? Yun, 21.0524. 21.0524 multiplied by, ano yung distance niya papunta sa H? Ito yun, 2 minus X. So, meron tayong 2 minus X. So, makukuha na natin si X dito dahil siya na lang yung unknown. Okay, so kunin natin si X dyan, 49.05 2/3 divided by, saan natin nakastore yung sa B, alpha B, tapos pag nilipat natin yung 2 magiging minus 2. Ayan, so magiging naging negative kasi pabaliktad, so papalit lang, magiging 0.4467 meters. So, store natin to. Ano yung latest store natin sa C? So, ito ay kay D naman. Store at D. Shift store D. Multiply ko lang sa negative 1. Negative 1. Ayan, positive na. Ayan, okay. Tapos, next is, hanapan na natin yung value ni F. So, paano naman natin nahanapin yung value ni F? So, dito, mag-summation moment lang ulit tayo. Papunta naman kay B. So, papunta naman dito yung moment natin. Para makuha na natin yung value ni F. So, ano ba yung mga imo-moment natin? So, meron tayo dito counterclockwise. Yan para sa F. Tapos, next is clockwise movement na para kay F of X at clockwise movement na rin para kay F of Y. So, magkasama si F of X at si F of Y at may iwan si F sa other side. So, summation of moment papunta kay B equal to 0, clockwise equal to counterclockwise. Yung clockwise natin ay si F of X. So, F of X is 49.05 times Y. Yung Y natin, kasi same lang naman distance niya, ito Y. So, yung Y na yan is 2/3. 2/3 plus isa pang clockwise. Ito. Yan, clockwise ulit. F of Y na 21.05. 21.0524 multiplied by distance niya, X. Yung X na yan is 0.4467
equal to F times yung distance ni F na 2 meters. Ito, yan yung distance niya papunta kay B. Yan. Okay, so meron na tayong makukuhang value ni F, which is 49.05 multiplied by 2/3 plus alpha C times alpha D. Alpha C ba yan? Alpha B pala times alpha D. Yan. So, alpha B divided by 2. Yan. So, divide by 2 lang. Meron tayong 21.0524 kilonewtons para sa value ni F. Ayan. So, yan na yun. Yan na yung value ni F. Ito, balikan natin yung sa taas. Yun yung value ni F, 21.0524 kilonewtons. Yan ang value ni F para yung gate ay hindi gumalaw.